Sana po maawa naman po kayo sa akin. Mahal na mahal ko po yung mga anak ko. Hindi ko naman po talaga alam na siya po bigla na lang po nawala dito. Alam na alam naman po ng anak ko na naghihirap po ako para sa kanila, tsaka hindi ko po sila pinabayaan. Alam na alam po ni Alden niya na kung ano po yung ginagawa ko para sa kanya. Tiis ko po yun para sa kanilang dalawa ng anak ko. Tsaka mahal na mahal ko po sila. Sana po maawa po kayo sa amin. Ayan po mga kabayan, magandang tanghali po sa atin lahat. Ngayon po ay babalik po tayo dito sa kila Alden, yung nanay at yung kapatid niya. Ito po yung scholar po natin na kinuha po ng kanyang tiyuhin na hindi na po binalik. So mayroon lang pong mga viewers po natin na gustong tumulong sa pamilya nila na doon sa Quezon, na mga nakapanood po. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Ngayon po at pupuntahin po natin yung kanyang nanay at tatanungin po natin kung saan po yung mismong lugar doon sa Quezon. Yan, samahan niyo po ako mga kabayan. Punta po tayo dito. Mabalik po kasi dito po sila lumipat. Dito si Nanay Marilyn. Nanay, kamusta? Ha? Di po kayo pumasok ngayon? Hindi nga, Kamusta naman po kayo? Naghihintay pa rin. Ha? Naghihintay pa rin. Hintay pa rin kay Alden. Yung bata ba pinapaka inom niyo ng gatas? Yan nga, iniinom na nga niya, kaya sabi ko tirahan si kuya niya. Oo. Sabi niya, titirahan mo si kuya mo. Kuya daw, ubos ng datas. Yung Milo, parang yun, minimix niyo yung Milo at saka gatas, minimix niyo, hindi. Minimix ko kasi parang ayaw niya dun sa Ha? gusto niya lang yung gatas. Kaya gusto niya lang yung gatas. Parang namaga na yung mata ni Ate Marilyn, kakaiyak ata. Ha? Kanina kasi nung balitaan ko, madating Oo. punta kayo tumalon ako sa saya ka. Sabi ko baka good na. Oo. Makuha na si Alden. So, namaga yung mata ni nanay, kakaiyak. Wala, hindi pa rin po tumawag sa inyo. Hindi walang doon walang mapuntakan. Nakikita ko ngayon mga dadaan yung estudyante dyan na Oo. miss ko si Alden Kung ano na kayang nangyari doon nung ginagawa ngayon. Oo. So, namimiss niyo po yung anak niyo? Sobra Ha? Sobra, araw-araw. So, hindi niya naman po kasalanan niya po mga kababayan yung may nagko-comment kasi doon na pinabayaan niyo daw yung anak niyo, na bakit daw ay nadala ng tiyuhin. So, ang nangyari po, ano po yung nangyari nga, bakit nadala yung anak? Hindi naman pinaalam na yung dalahin nila. Basta yung pag-uwi ko, wala na yung anak ko. Kung sinabi siguro nila, hindi ko naman talaga papayagan dalahin yun. Oo. Wala pagdating ko, wala na Kasi may nagko-comment doon na pinabayaan niyo daw yung anak niyo, kaya nadala. Hindi ko naman pinapabayaan yung mga anak ko. Oo. Lahat ginagawa ko sa kanila. Sa sitwasyon po kasi sa aking subaybay po sa kanilang mga kabayan, si Nanay Marilyn po ay kahit saan po yan, sama-sama yung kanyang anak. Dinadala niya po yan kahit sa tubuhan. Umuwi nga yung anak ko, nakapangbahay lang. Yung chinilas niya, sira pa. Oo. Nakarating siya sa Quezon, yung damit niya, yung sando lang na Oo. Ano po yung mga damit dala na noon? Ilang pirasong dalang damit Wala na? nga siyang dalang damit. Paano yun? Yun lang talaga ang dala niya, yung suot niya lang na sando, tapos yung chinilas niya, yung pa. Parang may galit sa inyo ata yung kapatid. Hindi ko nga alam Kapatid ng asawa mo? Oo. Ayaw naman talaga sa akin ng pamilya nila. Parang may sa inyo na Ayaw galit talaga para sa akin inyo. yung pamilya nung, kaya lahat talaga ginagawa nila. Noon pa man yan sila. Ayaw talaga nila dyan sa nila sa akin. Ayaw. Sabi ko naman gano'n bakit ayaw nilang yung Oo, ayaw ibalik sa inyo. Ayun nga po at ginagawa naman po yung namin yung lahat para makakuha yung bata. Ngayon po Nanay Marilyn, kaya po bumalik po ako sa inyo dito dahil mayroon pong nagme-message sa akin na taga Quezon na gustong tumulong sa inyo. Yan si Kuya Bughaw.
nag-message po sa akin at may nagsasabi pa, nag-message pa sa akin na gustong tumulong para makuha yung anak nyo. Salamat. So ngayon po, nagtatanong po kung saan po mismo yung lugar doon sa Quezon. San Andres ba? Sa ano yan sila, ano daw yun ng Aurora? Saan? Sa Mabunga yung ano nila ano. Mabunga. Tapos Kasi- yung bayan nila Aurora, tapos Ano yan? Sakop ng San Andres? hindi, iba. Saan banda yun? Pansoy kasi, ano ba naman yun? Dapat alam niyo po kung saan po mismo yung lugar nung doon sa San Andres, Quezon. Karating ako doon, gawa nung kaya lang, kung i-skate ko, hindi ko kasi masyadong kabisado. Paano pag halimbawa pumunta po tayo doon, no? Pag Masamahan pumunta tayo ako, doon. pag kayong pupunta ako, alam ko, pero yung, Kasi nagtatanong doon para hindi na po magtagal yung ating paghahanap sa inyong anak, ay may gustong pumunta doon, puntahan si Alden at kukunin at magpasama sa policeman o barangay, magpatulong doon. Ngayon, ang problema, hindi nyo alam kung saan mismo yung lugar doon sa inyong kay Alden na kung nasaan na paroroonan. kung skate kasi nga, gaya ng pag yung sinabi, sa ano yun pag sinabi ko kasing Aurora, di ba, pag Aurora, bayan yon. Saan po ba, saan ba ng Aurora? Aurora, Quezon? Aurora, Quezon. Saan sakop yun? Anong sakop? Province ata, ano ba yung province? Hindi ho, kasi malawak po ang Quezon. Basta yun siya yung na yung pag sinabing Aurora, Quezon, yun na yung bayan nila. Kung saan nandun ang anak ko. Pagkagaling ka dito, sasabihin mo lang bababa ka ng Aurora, Quezon. Ano ba ang sinasakyan nyo dito, simula dito, papunta doon sa Quezon? Yung Saan kayo bumababa? sa Lucena. Lucena. Pagkababa nyo yung Pagbababa Lucena, ng Lucena, sasakay ka papunta, yun na nga, sa bayan ng Aurora. bayan ng Aurora. Doon na talaman, wala nang iba yun. Basta pag sinabi mong bayan ng Aurora, doon mismo bababa. Pagkatapos, Oo. pagdating mo doon sa bayan ng Aurora, sasabihin mo lang, sasakay ka naman ng, kasi habal-habal yung sinasabi doon, yung mga motor lang eh. Sasakay ka naman papuntang Mabunga. Tapos pagdating doon, Pagdating mo naman ng Mabunga, doon, kung sasabihin na ibababa ka ho kay Kapitan Dalgo, pwede din ho doon. Tapos itatanong ho kung saan ang bahay no ni Berto Codera. Yun ho yung lulo ng anak ko eh. oo. Kasi maraming may message na gustong tumulong sa inyo para mahanap yung anak niyo. Sana huwag mo wala ng pag-asa na makuha natin yung anak mo, Sabi ko nga eh. Lakasan nyo yung loob nyo. Kasi mahirap yung ganyan na nagtatrabaho tayo tapos merong nawawalang anak sa atin na Hindi naman ako papasok na. Gawa nga nang hindi rin naman ako mapakali sa trabaho eh. Baka Oo. kasi yung anak ko, hindi ko na kasi nakukontak, natawagan. Ay na video call, hindi ko na alam kung ano yung, sabi ko nga kung ano na yung doon ng anak ko. Ano kaya ngayon nangyayari, ginagawa. Mahirap kasi. hindi nyo alam talaga kung saan lugar doon. Sa Aurora po pala sila mga kabayan. Yung malayo po, sa dulo po ng Quezon yun eh. Bundok na ho yun, dulo na ho talaga ng Quezon. Pinakadulo yun, baka unahan pa ng San Andres yun. Hindi. O sa kabilang side siya papuntang Bicol. Oo, yung pa ganyan. Kasi yung San Andres, ayun naman ay sasakay ka rin doon ng habal-habal pa. Ako din ho doon sa Aurora, sabi kong Kaya nga, dalawang way kasi yon. Oo. Yung San Andres, papunta dito sa may kanan. Yung Aurora, baka pumunta Bicol, sa kaliwa. Oo, pag ganyan lang ho yun eh. Oo. Ito Aurora, tapos ito pa Bicol. Oo. Yun, ganun po yung Ay parang sila, nasa cruising sila. Nasa pagitan ng papuntang Bicol at papuntang San Andres. Na parang pinagitnaan nato yung Aurora na yun. Oo, parang ganun yun. Oo. Kaya naman nating hanapin yun kung sakali. Na kasi sayang, yun meeting na yun ngayon. Malapit na eh. Lapit yung graduation nila. Bumalik ba dito yung teacher nila? Ni Hindi Eldin? pa ho nakabalik eh. Baka naghintay, baka sa Lunes. Pag hindi nakapasok pa eh, baka pumunta na naman yun. Oo. Gawa ng isang linggo na uli mula nung pumunta. Baka sa Lunes, wala pa rin pumunta. Kasi si ma'am ay yung teacher ay tumutulong talaga sa At naawa rin po kay siya. Eldin, Kaya tinutulungan ko niya. Siguro naawa din siguro sa bata. Naawa din kay Eldin. Kasi kahit walang pasok eh, napasok talaga yun. Nahatid ko, sabihin ko nga ma'am, pasensya na po, wala na yung anak ko. Ilang taon na ba si Eldin? 7. Oh, please,
Mag-grade 1 na. Mag-grade 1 na ba siya sunod na taon? Katapos po ng graduation nito, pagpasukan po grade 1 na po yun. Sayang, sana mabawi natin yun. Magawa ng paraan yun. Kasi si Alden po ay mga kabayan ay ano po yun, talentado. Magaling kumanta yun. Oh, malay mo, yun yung ahon sa kahirapan. Yun siya magiging tulay para maging maunlad yung buhay nyo. Oh. Kasi ang hirap naman pag halimbawa ay dito lang din yung ating pangarap. Yun nga eh. Oh. Kung hindi man tayo nakapagtapos sa pag-aaral, malay mo babawi sa mga anak natin. Di ba? Oh. Sa ating Marilyn, manalig lang sa Panginoong Diyos, ha? Kayo ba ay nagdarasal palagi? Lagi po. Ha? Dapat ay gabi-gabi nagdarasal bago matulog. Oh. Nagsisimba. Oh. Kasi yun lang din ang number 1 natin na lalapitan, yun sa taas. Yan. Kasi kung hindi naman din dahil sa kanya, di wala din naman tayo dito. Ano? Siya yung dahilan ng lahat. Kaya lagi tayong magdarasal na sana ay mabawi natin si Alden, makuha natin doon, ha? Sana nga po. Oo. Nanawagan po ako dyan sa may Aurora, Quezon po. Sana po meron po nakakita dyan sa anak ko. Sana po matulungan po nila ako na maituro po yung anak ko kung saan po dyan banda. Kasi alala na po ako. Miss ko na po yung anak ko eh. Hindi ko na po alam kung ano nangyayari sa kanya. Sana po maawa naman po kayo sa akin. Mahal na mahal ko po yung mga anak ko. Hindi ko naman po talaga alam na siya po bigla na lang po nawala dito. Alam naman po ng anak ko na naghihirap po ako para sa kanila, tsaka hindi ko po sila pinabayaan. Alam po ni Alden niya na kung ano po yung ginagawa ko para sa kanya. Itiis ko po yun para sa kanilang dalawa ng anak ko. Tsaka mahal na mahal ko po sila. Sana po maawa po kayo sa amin. Lalo po sa akin, tsaka sa anak ko. Para po makapasok po sana siya uli. Sana po maituro po ninyo kung saan po sila banda dyan. Kung may nakakita naman po sana kay Master Ring Channel. Salamat po. Tsaka Albert Codira, maawa ka naman sana ko, isauli mo dito ng maayos at yun ay kinuha mo ng hindi ko alam. Kung ayaw mo na dumating tayo kung saan, maawa ka sana ko, isauli mo dito yun. At yun ay kinuha mo, alam na alam mong hindi ko alam. Ang paalam mo lang sana ko, bibili lang daw kayo. Tapos ako pasisihin yung na-shock yung bata, gawa ng ang pala mo daw bibili lang. Bakit daw nung gabi na nakasakay na kayo sa van? Sana isauli mo yung anak ko para walang problema. Kasi pa halimbawa po ay hindi po binalik ng yung bayaw yung si Alden, pwede po tayo magpatulong sa mga pulis. Pwede po natin siyang makasuhan. Pwede natin siya makasuhan ng kidnapping. Dahil pwede siya makulong doon kung hindi niya binalik yung anak. Ha? Yun nga po, sinabi ko po yun sa kapatid yung kapatid nilang babae, sagot po sa akin, sige daw, i-wanted ko daw, ganyan po. Pwede ano natin sa akin. sila pwede natin makasuhan ng kidnapping yon. Kung hindi babalik yung anak nyo, ay nakaw, malalagot talaga siya. Dahil meron naman tayong gobyerno na pwedeng tumulong sa mga ganyang kaso. At meron na rin tayong natulungan sa mga ganyang pangyayari. Ha? Ate Marilyn, ha? So yan po mga kabayan, at ito po yung update po sa ating sponsor po na nawawala. So kaya po ay bumalik po ako dito para tanungin po kay Nanay Marilyn kung saan po mismo yung lugar ng bata. At mahirap naman po mga kabayan na tayo basta-basta na lang po pupunta doon na wala po tayong dalang mga kasamang lalo yung mga kapulisan po natin. Kasi mahirap po. So dapat po dadaanin po natin sa proseso. Ayan po mga kabayan. Sa mga nais pong magbigay ng tulong po sa kay Ate Marilyn, ay mag-message lang kayo sa aking Facebook page, Master Ring Channel po. At don't forget to subscribe po sa aking YouTube channel. Sa mga viewers po natin, mga subscriber, maraming salamat po sa inyo. At sa hindi po nag-skip ng ads, maraming salamat po sa inyo mga kabayan. At sa lahat po ng Pugong Biyahero Team, yan, maraming salamat po sa lahat ng suporta po sa inyo, lalo na kay Sir Paul. Maraming salamat sa inyo mga kabayan. Dito na po ang vlog ko. God bless po at magandang tanghali sa atin lahat. Sana maging successful po yung ating paghahanap sa bata.